Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kaniyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayoy dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, "Wala kaming hari, sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon." At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ng kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, "Takpan ninyo kami," at sa mga kaburulan, "Tabunan ninyo kami." Maghasik kayo ng katuwiran at mag-ani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maunlad ang kaharian ng Israel. Inihantulad siya sa isang puno ng ubas na mayabong at maraming bunga. Ngunit mas umuunlad ang kaharian, mas maraming mga altar na ginagawa sila sa mga Diyos-Diyosa nila. Ang mga dambana at mga banal na haligi na ginagawa nila ay sinasambahan nila ng mga Diyos-Diyosa nila. Ang mga ito'y puputulin at wawasakin ni Yahweh. Sa araw na yon, tatakbo sila sa mga kabundukan at doon magtatago. Akala nila makakatago sila sa parusa ng Diyos. Ang kanilang mga dambana ay mapapabayaan at tutubuan ng mga dawag at ng mga tinik. Kung ayaw nila na mangyari iyon, dapat sila maghaksik ng katarungan, ng katwiran at hanapin ang tunay na Diyos. Kung gagawin nila iyon, lalapit uli ang Diyos sa kanila at pauulanan uli sila ng biyaya. Naghahanap tayo ng kaunlaran, pero madalas na mangyari, hanggang ngayon, ang material na kaunlaran lang ang hinahanap natin at iyan ay nagpapalayo sa atin sa Diyos. Dahil sa maayos na ang buhay, nakakalimutan na natin ang Diyos. Hindi lang nakakalimutan, hindi na tayo naniniwala sa Kanya. Mas naniniwala na tayo sa ating sariling kakayahan, sa ating pera, sa ating kapangyarihan. Nakikita natin ito ngayon sa mga materially maunlad na mga bansa. Nawala na ang kanilang pananampalataya. Naging sekular na sila, na ibig sabihin, makabundo na lang ang kanilang pananaw at hangarin. Hindi na napapahalagaan ang espiritual na bagay. Naniniwala na lang sila sa mga bagay na nakikita at nahihipo nila. Yan din ang dahilan ng pagkabagsak nila. Dahil sa material na lang na bagay ang mahalaga sa kanila, naging makasarili na sila. Ang hinahanap na lang nila ay paano mas maparami pa ang kanilang ari-arian o kanilang mga gadgets o mas maaaliw sila. Ito ang nagdadala ng hindi pag-alang-alang sa iba. Nang aapi sila, walang pakialam kung ang iba'y naaapi para lang mas maging masagana ang buhay nila. Ang solusyon sa ganitong kalagayan ay pansinin at kilalanin natin ang Diyos. Siya ay sambahin. Pansinin natin at pahalagahan ang kapwa.
kaya maging makatarungan tayo. Hindi lang sila ang may karapatan na umunlad, kundi ang lahat ng tao. Walang iwanan sa tunay na kaunlaran. Tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag maninlang ng huwad na kaunlaran. Ang kaunlaran ay para sa lahat at hindi lang para sa iilan. Maging maunlad kami kung mas maging makatao kami. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng tunay na kaunlaran.